Blessed life kapatid, naniniwala ka ba na mahalaga ka sa Panginoon? Do you believe that you are perfectly made by God with His own hands? And naniniwala ka ba na may purpose ka bago ka pa man nilikhain dito sa mundong to? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung ready ka na, simulan na natin. Sa panahon ngayon, marami tayong maririnig ng mga tao na nagsasabi, parang wala namang kwenta yung buhay ko. Hindi ko alam kung ano bang purpose ko dito sa mundo. And marami ring nagsasabi na parang hindi naman ako mahalaga sa Diyos. Pero ano bang sinasabi sa atin ng Lord tungkol sa bagay na to? Basahin natin sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ngayon kapatid, tingnan natin tong verses na to. Hatiin natin to sa 4 para mas malinaw nating mapag-usapan. Unahin natin yung for we are God's workmanship. Pag sinabing workmanship, ito yung mga bagay na hindi basta-basta. Talagang pinaghirapan, gumugol ng mahabang panahon, nag-invest ng pera, maaari, no? Inaabot pa ng malaking halaga para sa mga mahalagang materyales at mahalagang detalye. For example, sa isang painting, no? Alam natin na ginawa yon ng nagpinta nun na talagang pinaghirapan niya. Talagang dugot, pawis, nga tawag natin kapag grabe yung effort, at maaaring hindi lang isang araw tinapos yun o isang buwan, minsan inaabot pa ng taon bago nakukumpleto o bago natatapos kumpletong detalye, at na-appreciate ng artist yun, and also na-appreciate ng lahat ng makakakita. Ganon din tayong mga tao kapatid. We are God's workmanship, created perfectly by God's hands. At detalyado tayong nilikha ng Panginoon. Bawat detalye sa buhay mo, bawat detalye sa physical na pangangatawan mo, created yan according to God's plan para sa'yo. Doon pa lang makikita na natin kung gaano tayo kahalaga sa ating Panginoon. Kaya hindi natin masasabi na walang halaga ang buhay natin dahil grabe ang pagpapahalaga sa atin ng ating Panginoon. Katulad na lang ng isang pintor na talagang sobrang napapamahal siya sa painting na ginagawa niya dahil inukulan niya, pinag-ukulan niya ng panahon. Ganun din tayo. Dahil mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya kapatid, sa tuwing maiisip mo kung meron pa bang halaga ang buhay mo, always remember, you are God's workmanship. Mahalaga ka sa Panginoon, nilikha ka niya para sa kanyang layunin. At hindi ka lang basta-basta nilikha sa kung saan-saan. Nilikha ka mula sa mahalagang materyales, no? Sa pinaka-importanteng materyales, sa pinaka-the best sa lahat. At yun ang pag-uusapan natin sa second point ng video na to, which is, we are created in Christ Jesus. Ang mga artist, sa tuwing gagawa sila ng art, talagang pinipilian yan ng magandang materyales na mabibili nila para sa painting na yun or drawing na yun or kung anumang art yung ginagawa nila. Dahil yun ang laman ng puso nila para mas lalo pang mapaganda at para mas lalo pang maibigay yung narapat na halaga ng painting na ginagawa nila. Kumbaga magkaroon ng mas malalim na value yung painting na yun or yung artwork na yun. At ganun din tayo sa Panginoon. We are created according to the perfect material na dapat gamitin para sa bawat isa atin, which is our Lord Jesus Christ. We are created through our Lord Jesus Christ. So, as creation of God, as a masterpiece of God, we should also live according to the material na ginamit para sa bawat isa atin, which is si Jesus.
mabuhay tayo ayon sa example na pinakita sa atin ng Panginoon dahil in the first place, we are created according to Him. Pero paano tayo makakapamuhay na katulad ng Panginoong Jesus? Sa third point natin, to do good works. Sa part na to, maraming magsabi na, ay, nabubuhay naman ako ng mabuti. Wala naman akong ginagawang masama sa kapwa ko. Wala naman akong ginagawa sa kahit na sino. Pero hindi lang po ayon ang sinasabing good works ng banal na kasulatan. Good works meaning we are living according to the example of our Lord Jesus Christ, which is obeying the Father. Kailangan nating mamuhay ayon sa pagsunod sa ating dakilang Diyos. Remember this, kapatid. Hindi lahat ng mabuti ay tama, ngunit lahat ng tama ay mabuti. At ang pinakamabuti ay ang pagsunod sa ating dakilang Diyos. Hindi natin sinasabi na yung mga bagay na mabubuti na ginagawa natin ay baliwala na. Pero kailangan nating tandaan na ang Diyos ang ating Panginoon. Siya dapat yung nangunguna sa bawat isa sa atin. Siya dapat yung nasusunod sa ating buhay dahil siyang mas nakakaalam kung ano yung mas nararapat, kung ano yung mas nakabubuti. And kapag nawawala na tayo sa pagsunod sa Panginoon, baka tayo na yung nagiging Diyos ng sarili natin. At nahihiwalay na tayo sa plano ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Paano naman natin malalaman kung ano ba yung dapat nating sundin? Kung paano ba tayo makakapamuhay ayon sa pagsunod sa ating dakilang Diyos? Simple lang, kapatid. Kailangan nating basahin ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Open up your Bible. Basahin natin yan. Meditate it day and night para patuloy nating malaman kung ano ba yung nais ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. And that's the importance of reading the Word of God. Fourth and last point sa verse na to, which God prepared in advance for us to do. Bago pa man tayo likhain dito sa mundong to, ay may plano na ang Lord para sa bawat isa sa atin. At ito nga ay yung makapamuhay tayo ng mabuti o makapamuhay tayo ayon sa pagsunod sa ating dakilang Diyos. We are created to worship God. We are created to glorify Him. And we can glorify Him through obedience. Ang best example nga natin sa pagsunod na to ay ang ating Panginoong Jesus, na talagang sinunod niya kung anong kalooban ng Ama. Inialay niya ang buhay niya para sa bawat isa sa atin. Tinanggap ang lahat ng pasakit. Tinanggap ang lahat ng hirap na dapat ay sa atin. Kaya ngayon, kapatid, bilang mga nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang layunin, mamuhay tayo sa layuning to. Mamuhay tayo sa purpose ng buhay natin. And if we are questioning ourselves, ano bang purpose ko dito sa mundo? Always remember, mamuhay sa pagsunod sa Panginoon. In conclusion, kapatid, sa topic natin ngayon, you are created by God perfectly by the best material, which is our Lord Jesus Christ, para sa layunin na gumawa ng mabuti. At ang mabuti ay ang pagsunod sa ating dakilang Diyos na noon pa man, bago pa man tayo likhain sa mundong to, ay ni-ready na ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya if you consider yourself as child of God, tumanggap ka sa Panginoon at sumasampalataya ka sa Kanya, live according to His plan. Live according to your purpose. And always remember, mahalaga ka sa Panginoon. Mahal ka ng ating dakilang Diyos. And you are perfectly made by our Lord. Maraming salamat, kapatid, sa panonood ng video na to. And kung meron kang prayer request, ay pwede mo i-comment sa baba para maipag-pray natin yan. Or pwede nyo ako i-message sa Facebook page natin. Ilalagay ko yung link sa description. Also, if you have question, pwede mo ring i-comment sa baba para mapag-usapan natin yan sa mga susunod nating
video. And if you want to support this channel, just click subscribe, share this video, like this video, and patuloy na sama-sama tayo na lumago sa ating Panginoon. God bless kapatid, purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay mo, and always remember, Jesus loves you.